Magandang araw mga kaubas and welcome to my channel. Ngayong panahon mga kaubas ay mapapansin natin na napakainit na po yung ating paligid. Kasi noong Marso ay nagsimula na po yung dry season or summer season. Mas kilala sa tawag na tag-init. So, alam niyo ba na during summer season ito yung pinaka-the best na time sa pruning ng ating mga tanim ng ubas? Kasi syempre kung summer season ay wala masyadong ulan. So mas malaki po yung chance na ang mga flowers ng ating ubas ay magtuloy-tuloy po. Hindi po siya maglalagasan. At maiwasan din po natin yung mga fungus sa ating ubas if mag-pruning tayo during summer season. So, mas maganda po talaga na mag-pruning during summer season. Kagaya po itong ginawa ko sa aking ubas. Noong Marso po ako nag-pruning at ngayon po is may mga bunga na po siya or mga bulaklak. So, ngayon po ay magtitining po tayo ng aking ubas dito sa aming bakuran. So kukunin po natin yung mga unwanted po na mga sanga or mga tumutubo po o sumisibol sa mga trunk po ng ubas. Ngayon po ay tatanggalin natin yung mga sumibol or tumubo na mga unwanted na mga sanga. Like for example dito po sa trunk or dito po sa mga fruiting cane or fruiting arms. So guys, ito pala yung halimbawa ng tumubo na mga unwanted na sanga dito sa trunk ng ating ubas. Yung mga sanga po na tumubo sa trunk ng aking ubas ay may mga bulaklak po siyang dala. Halimbawa na lamang nitong isang sanga na to na mapapansin natin na may bulaklak po siyang dala. So sa pagsibo niya po, may dalang-dala na po siyang bulaklak. Yan po. So napakaganda niya pong tignan. So yung ating gagawin dito, instead na puputulin natin kasi tumubo siya sa trunk, so yung pinakamainam na gagawin natin is pababayaan lang natin siya or patutuloyin lang natin siya na magkaroon ng bunga. Pero depende din po yan sa inyo guys kung puputulin nyo or patutuloyin yung kanyang bulaklak. Pero sa akin is iiwanan ko lang po siya. Kasi sa totoo lang po, sayang naman guys kung puputulin natin siya. Kasi pwede naman itong lumaki yung kanyang bunga kahit nasa trunk siya tumubo, basta proper lang po na caring at saka wag na po natin kalimutan na lagyan ng mga fertilizer. Para at least masusuplayan pa rin po yung nutrients ng ating ubas na kinakailangan upang lumaki at maging malusog yung kanyang mga bunga. Ngayon guys ay nagsimula na nga tayo mag-remove ng mga unwanted na sanga dito sa trunk ng ubas. So yan po guys. Sa pagputol po nito, sa pag-remove po, so make sure lang po na nakadiin po talaga siya. Kung saan po siya talaga tumubo, doon po talaga natin siya putulin. Huwag po natin siyang iwanan ng sanga. Ganyan po guys. Dapat idiin po natin sa pagputol para hindi na po siya tumubo pa. Yung tendency kasi guys, pag hindi po diin yung ating pagkakaputol ng sanga, or nito mga unwanted na mga sanga is ilang weeks po or months, tutubo na naman po siya ulit. Kaya mas better po na putulin po natin siya na nakadiin po. So tanggalin naman natin ngayon guys yung mga dahon po na tumubo na malapit sa bulaklak ng ating ubas. Para at least po yung nutrients po, kasi instead po na pupunta siya sa mga dahon guys, ito po ay directly na pupunta sa bulaklak ng ating mga ubas para mas maging malusog po ito. So ngayon naman guys ay tatanggalin naman natin yung mga unwanted po na mga sanga na tumubo sa canes ng mga ubas. Like for example dito po sa fruiting canes. Napakalaga po talaga na kunin natin yung mga tulad nito na mga sanga which is ang liliit po at saka wala pong dalang bulaklak. So napaka-useless naman po kung ipagpapatuloy natin yung mga sangang ito. Kasi guys, ito po yung pangunahing purpose natin kung bakit tayo ay nagkakaroon ng shoot tining sa ating mga ubas. Para matanggal yung mga unwanted na mga sanga na kagaya nito, wala po kasi itong maitutulong sa ating mga ubas kasi tanging mga nutrients lang po yung kanyang sinisipsip na kung saan ito po ay needed pa ng mga sanga na mayroon pong mga dalang bulaklak. So that's why ito po yung ating ginagawa ngayon, nire-remove po natin ito. So guys, para mas marami pa po ang inyong matutunan, just continue lang po sa panonood para at least po maibabahagi ko pa sa inyo yung iba ko pong mga kaalaman. Pati
Pati po yung mga maliliit na bagong pong tubo na mga sanga kagaya po dyan. Yan po guys, yan. Malapit po sa bulaklak. Dapat po natin yan kunin. Yan po. Kailangan po pa rin natin yan kunin kasi naging sagaba lang po yan. So ito po yung Baikonur variety guys. So mayroon din pong unwanted na sanga na tumubo before sa kanyang bulaklak. So i-remove po natin ito. At saka ito din po yung maliit na sanga yan. Need din po natin yan i-remove. Yan po. So isa-isahin po natin yung pagkuha ng mga maliliit na sanga. Yan po para hindi na po yan lumaki kasi pag lumaki na yan, sureball po talaga na maraming nutrients ang kanyang sisipsipin. Yung iba po kasi mga sanga ng Baikonur guys is hindi po sabay-sabay na lumalabas kahit minsan may mga maliliit po na sanga na tumutubo pa rin. So before ko po tapusin ang video ito, sa lahat po pala ng may mga katanungan dyan kung bakit ba kailangan natin ng shoot thinning sa ating mga ubas. So ito po yung kasagutan. So need po natin siyang i-shoot thinning para po mag-focus po yung distribution ng nutrients sa bulaklak ng ating mga ubas. Kasi once hindi po natin kinuha yung mga unwanted na sanga, what I mean is yung maliliit po na sanga kagaya po nito, so yan po ang magsisipsip ng mga nutrients na instead na pupunta pa po yan sa mga sanga na mayroong bulaklak para tuloy-tuloy po yung proseso ng pagbuo ng bulaklak ng ating mga ubas para maging bunga po ito at para lumaki po yung kanyang bunga at para maging healthy po. Once hindi po kasi tayo nag-undergo ng shoot thinning guys, sa totoo lang po, magiging useless po talaga yung pag-apply natin ng mga fertilizer. Kasi mostly po na mga fertilizer na i-apply natin ay doon lang po talaga mapupunta. Yung isang reason pa po guys kung bakit hindi natin mag-undergo ng shoot thinning para hindi po yumabong yung ating ubas. Kasi sometimes ito po yung nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng fungus yung ating ubas. Kasi sometimes po, yung sa mga mayayabong po talaga na part, dyan po talaga yung gusto tumira ng mga fungus na kung hindi po natin inaplayan ng mga chemical, is madali po silang dumami. Make sure lang po guys na natanggal po natin yung lahat po ng mga unwanted na sanga na sumibol sa mga canes ng ating mga ubas para tuloy-tuloy po yung pagiging healthy ng ating mga ubas. Dahil wala na po itong kahati in terms po ng distribution ng nutrients. Sa pagtatapos po ng video ito guys, nais ko lang po sabihin ng lahat po ng mga kaalaman na binahagi ko sa inyo or tinuro po, ito po ay based lamang sa aking karanasan at sa pagre-research po about sa pagtatanim ng ubas. Kasi almost mga 4 years na po ako since nag-start po ako sa pagtatanim ng ubas. So kung may mga terms man po or may mga sinabi po ako sa video ito, so ito po ay based lamang po sa aking karanasan. Maraming salamat po guys sa pagtapos nyo sa panonood sa video ito. I'm hoping po na panoorin nyo din po yung iba ko pong mga videos. Sa lahat po pala na may mga katanungan regarding sa video ito, just comment below na lang po guys upang masolusyonan po natin or ma-address po kung ano man po ang mga katanungan na gusto pong itanong regarding po sa video ito. So huwag pong magyang mag-comment sa comment section upang matulungan ko po kayo. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat mga kaubas.